Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo pumuli ay naririto sa aking programa na hindi nyo programa. Ang tandaan mo ito, tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Sobrang biyaya. Ano yun? Sobrang biyaya. Ay bakit naman yan ang aming tatandaan, Brad? Sapagkat may kaugnayan po ito sa ating pagbasa para sa susunod pong linggo, July 28, 2024, na kung paanong ang Panginoon ay nagpakain na unlimited sa mga tao, 5,000 katao, at pagkatapos nilang mabusog, karamihan sa kanila ay unlimited ang pagkabusog, meron pang lumabis na 12 bakul ng kanilang tipunin nang maghimala si Jesus ng tinapay at isda. Pero bago natin bigyan ng refleksyon, pagninilay ang atin pong pagbasa, bibigyan po muna nating daan ang ating mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta sa atin pong channel, syempre, at sa Facebook profile account ko din na walang sawang sumusuporta. Shout out sa ating mga kapatid kay Doc Bat, kay Jing Ramos, Nelson Umipig, Marcelo Peralta Capitle sa kanila pong mag-asawa, kay Dumilin Alberto, maraming salamat, kay Maribel Bilaro na na subscribers natin sa Facebook, kay Ace Carlos Magro, kay Brother Kaloy, Sister Evelyn Bas Camacho na sister wife ni Brother Romy Camacho. Salamat sa palaging pag-share, kapatid. Kay Sis Glenn Bagsit Fulgar, Arnold Fulgar, sa mag-asawa po, maraming salamat sa inyong support. Kay Syra Fernicol Baligwat, kay Ronald Villaflor, kay Dindo Culapano, maraming salamat sa iyo, kapatid. Kay Ori Orion, Ami Bumanlag, John Lloyd Mabansag, kay Erwin Mendoza dyan sa Mindoro, happy anniversary dyan sa inyo ngayon, kapatid na Erwin, salamat sa iyo. At kay Rochelda de la Rosa Carpio, maraming salamat sa iyo, Sister Dang, sa patuloy mo ding pag-share ng aking video. Kay Brother Marlon Barcia, salamat sa pag-share ng video. First time ko lang siya na shoutout ngayon dito. Ayan. Kay Brother Norberto Macaraig, kay Dennis Ortiz, Artemio Aquino Antonio, kay Daisy Villanueva, Gershon Traso, ayan. Kay Sister Lydia Caballero, maraming salamat po. Diyan yan sa may Mindanao bandang Davao ito Kay Mel Horca, kay Marchita Lastra, kay Fando Cristalino, kay Bobby Bugungan Sr. Ayan, kay Bobby Bugungan Sr. First time po. Kaya hindi ko masyadong ma-pronounce yung kanyang apelyido. Ayan, salamat po ng marami, Brother Bobby Bugungan Sr. Salamat sa inyong pagdalaw sa akin pong channel. Kay Julia Aberion, Marlo Butardo, Harold Daroca, Sidro Robert, ayan, kay Brother Ju Edp na Australia, maraming salamat sa iyo, kapatid. Kay Siling Dones, Yolanda Corpus, kay Yulol, salamat sa iyo. Kay Rosemary Diloso, first time din po niya, maraming salamat po sa inyong pagdating. Kay Lionel Marquez, kay Reynaldo Asuncion, at kay Senspot Jude. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid, sa inyong walang sawang pag-support. At kung ibig din po ninyong ma-shoutout sa akin po mga gospel reflection recording, mag-comment din po kayo dyan. Huwag lang like kasi hindi ko kayo na hahanap pag like lang. At share nyo na rin po yung video ito sa mga inaakala ninyo makakatulong para sa kanila. Malay nyo, pagbalayin sila, di pagpapalain din po kayo, di ba? So tayo na nga po ay magpapatuloy. Ano po yung ating pag-uusapan? Sobrang biyaya. Talaga namang sobra-sobra ang biyaya pag nasa Panginoon. Hahanguin natin ang Ebanghelyo sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, mga talata 1 hanggang 15. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?"
Sinabi niya yon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang mga tao. Sa kanila'y may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda, nakakain ng lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himbalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ano po yung atin pong pinag-uusapan? Sobrang biyaya. Sobrang biyaya. Siguro may idea na kayo kung bakit ito yung ating title sa ating pong pagninilay. Kasi pagkatapos ng mabusog ng mga tao, mabusog ang lahat ng tao, ang bilang nga 5,000 eh. Actually, ang binilang dito mga lalaki. Hindi kasama sa bilang ang mga bata at ang mga babae. So imagine niyo kung gaano karami yung tao nung panahon na yun kung lalaki lang ang binilang. Sa mga pagtitipon nga sa mga simbahan, mabibilang mo lamang yung lalaki, mas maraming babae, lamang pa nga eh. Lamang yung mga bata, lamang yung mga babae. So imagine mo na, kung 5,000 times 2 or times 3, ganun karami yung tao. Pero napakain ng ating Panginoong Yesus. At may sumobra pa, di sobrang biyaya. Simulan po natin ang gusto nating unang puntusan. Sabi ng verse 2, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Ito yung una, si Jesus ay sinasadya ng mga tao. Kaya yung pong unang gusto nating puntusan ay sinasadya ng tao. Iba naman yung sinasadya na ginawan mo ng masama, sinadya. Hindi. Ang pag sinabing sinasadya, pinupuntahan. Si Jesus ay sinasadya ng mga tao. Saan man siya pumaroon. Bakit? Ano bang mayroon kay Jesus? Ganito na lang kasimple. Magbudbud ka ng asukal sa isang sulok ng iyong bahay. Magugulat ka na lamang ang dami ng mga langgam sapagkat yung isang nakatuklas na langgam ay isinalin yung kanyang natuklasan, ipinamalita. Kaya yung maraming langgam, magugulat ka, nagkakatipo na doon, pinagsasadya. Bakit? May matamis na asukal eh. Pagkain nila yun, paborito nila yun eh. So, anong ibig sabihin? Ang mga tao ng mga panahon na yun, para silang nakasumpong ng asukal. Ano naman yung pinakaasukal ng Panginoon? Eh di yung kanyang mga himala. Nababalitaan na kahit saan magpunta si Jesus, gumagawa siya ng mga kababalaghan. Gumagaling ang mga may sakit, nakakakita bulag, nakakalakad ang pilay, nakakapakinig ang bingi. O di ba? Nabubuhay ang patay. Ang ngayon dito, pinapakain yung mga walang pagkain. Di ba? Pinagsasadya siya ng mga tao sa anong dahilan? Dahil yung mga tao nagbabaka sakali na baka sila'y may mapapala. Sapagkat laganap na ang balita na ang lahat ng lumalapit kay Jesus, umaalis na may taglay na kasagutan sa lahat ng kanilang suliranin. At maaaring kahit sa ating panahon ngayon, kapag lumapit ka sa Panginoon, kapag sinadya mo siya, uuwi kang matagumpay. Sapagkat si Jesus noon, si Jesus ngayon, at si Jesus pa rin sa darating, sapagkat hindi siya nagbabago. So pinagsasadya ng napakaraming tao, sinusundan siya kahit saan siya magpunta, sapagkat si Jesus ay gumagawa ng himala sa mga taong nananalig, sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya.
lahat ng naglalagak ng suliranin nila kay Jesus ay umuwi na pinagtatagumpay. Mapapansin nga natin, kahit mga hindi niya kababayan, kapag lumapit sa kanya, napagbibigyan niya. May mga tinatanggihan siya, may mga panahon at pagkakataong dinededman niya. Pero sa pagpupumilit ng mga tao, sa pagpupumilit na may mapala kay Jesus, napagbibigyan ng ating Panginoon. Nakikita ni Jesus yung kanilang laki ng pananampalataya sa Kanya, kaya't napagbibigyan. Kahit mga hintil, pinagbibigyan ng ating Panginoon. Minsan nga, mayroon pa siyang ipinahiya Ang pagkain ng anak ay hindi dapat ipakain sa aso. Pero ano ang sabi ng babae? Tunay nga po, ngunit ang tutaman ay nag-aabang ng mumong malalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Pero mo hintil, nagbabaka sakali, andun yung kanyang determinasyon. Nung makita ni Jesus yung kanyang pananalig, nagulat pa nga siya Walang ganito kalaking pananalig sa Israel. Kaya pinagbigyan yung kanyang hiling. So anong ibig sabihin? Walang magsasadya kay Jesus na mabibigo. Mapagbibigyan ng ating Panginoon ang lahat ng ating idudulog sa Kanya. So yun yung una, sinasadya ng mga tao. Pangalawa, sabi ng verse 5, tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay, ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Nung mga panahon na yon, na ang Panginoon at ang kanyang mga lagad ay nasa bundok na, habang sila ay nasa taas at nakaupo, si Jesus, sabi ng ating binasa, ay tumanaw sa ibaba. Kasi nasa bundok na sila At nang makita niyang maraming dumarating na tao, sabi sa atin pong pagbasa, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Pero yung pagtatanong ng ating Panginoong Hesus kay Felipe ay testing upang subukin lamang siya, sapagkat sabi sa ating binasa, alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Meron po ako napakinggang isang motivational speaker, sabi niya, magkaiba daw yung salitang trials and testing. Ang trials ay pagsubok. Lahat ng tao ay may pagsubok. Ano naman yung testing? Ang testing ay pagsusulit. Ano ho ang testing? Pagsusulit. Ang isang guro, kapag siya'y natapos ng magturo sa kanyang mga mag-aaral, upang malaman kung may natutunan ang kanyang estudyante, maglalatag siya ngayon, magbibigay siya ng pagsusulit, test, examination, minsan periodical test, di ba? Pagsusulit. At sa pamamagitan ng pagsusulit, malalaman ng guro kung mayroon nga ba silang natutunan sa kanyang mga itinuro. Dito sa ating pagbasa, makikita natin na sinabi ito ni Jesus, tinanong ito ni Jesus upang subukin si Felipe, upang itest kung siya ba'y makakapasa sa pagsusulit. Bakit? Matagal na nilang kasama ang ating Panginoong Jesus. Marami na siyang kababalaghang ginawa sa harapan nilang nasaksihan nila. At ngayon, si Felipe ay kumakaharap sa isang tanong na sinasabi ng Panginoon sa kanya, saan tayo makabibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? 5,000 yung bigkas, yung banggit sa ating pagbasa. Mga lalaki lang yon, hindi kasama ang bilang ng mga babae at bata. Verse 6, sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sabi sa verse 7, sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Yun hong sinasabi niyang 200 salaping pilak ay napakalaking halaga na noong mga panahon na yun. Maaaring ito yung isang buwang sweldo na ng isang ordinaryong manggagawa. Tapos sinasabi niyang kahit na ibili yung ganung kalaking halaga, ay hindi magkakasya sa ganun karaming tao kahit na tigkakaunti lang ang kainin. So, ibig sabihin, napaka-imposible na may magagawa si Felipe doon sa pagtatanong ng ating Panginoong Hesus. Na ang tanong niya ay, saan tayo makabibili
pagtatanong na mayroong involved ng salapi, saan tayo makabibili? Maaring nung mga panahon din na yun, meron silang hawak na ganung salapi. Kasi sinasabi niya sinasabi ni Philip kahit na halagang 200 salaping pilak. So meron sila nung panahon na yun, maaring ganung kalaking halagang pera. Ngunit kahit na ibilingan nila, ay hindi sasapat sa ganoon karaming tao. Mga kapatid, ito po ay suliranin din natin minsan sa ating buhay. Pangangailangan, pagkain. Minsan yan din ang ating suliranin. Dito sa ating pagbasa, ang ipinapakita ni Jesus na pagsubok, testing, pagsusulit para kay Felipe ay pangangailangan pagkain ng tao. Meron siyang hawak na salaping ganung kalaking halaga, ngunit hindi pa rin sasapat para matugunan yung pangangailangan na pagkain ng ganung karaming tao. Pero babalikan natin, sinasabi nga na alam na ni Jesus ang kanyang gagawin upang siya'y subukin lang. Minsan sa panahon ng ating buhay, upang tayo ay matest ng ating Panginoon, susubukin din tayo sa ating mga pangangailangan. Kaya ano yung pangalawa? Sinubok sila. Ano yung una natin pinag-uusapan? Sinasadya ng mga tao sa Jesus sapagkat alam nila na kapag sila'y lumapit kay Jesus, hindi sila mabibigo. Pangalawa, sinubok niya ang kanyang mga alagad. Sinusubok niya ang kanyang mga alagad. Tinetest niya kung hanggang saan yung kanilang pananampalataya at pananalig. Minsan natetest ng ating Panginoon yung kanilang pananampalataya nang minsang utusan niya ang kanyang mga alagad na tumawid sa kabilang ibayo ng dagat. Tapos biglang dumating ang malakas na unos, malakas na hangin, malalaking alon na halos sinubog ang kanilang bangka. Sa sobrang takot nila, sinisisi nila si Jesus Guro, wala ka bang anumang gagawin? Pahiga-higa ka lang niya, pasandal-sandal ka lang yan. Hahayaan mo bang mapahamak kaming lahat? Di ba? Ano ang sasabihin ng Panginoon sa kanila? Nasaan na rin yung pananalig? Wala pa ba kayong pananalig? Di ba? Hinahanapan sila ng ating Panginoong Yesus Wala pa ba kayo natutunan sa akin? Hindi pa ba sapat yung mga itinuro ko sa inyo? Yung mga nasaksihan ng inyong mga mata? Hindi pa ba sapat yun para kayo manalig at magtiwala sa akin na kaya kong gawin ang lahat ng bagay? Magagawa ko ang lahat ng bagay. Parang gano'n ang gustong sabihin ng Panginoon sa kanila Pag hinahanapan sila ng pananampalataya sa Kanya So, tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makabibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Verse 6, sinabi niya yon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Alam na ni Jesus ang kanyang gagawin, testing lang yun sa kanyang mga alagad kung meron ba silang solusyon, kung meron ba silang gagawin, kung meron ba silang papapilan sa gagawin ng ating Panginoon. Diba? Pero ang solusyong nakita ng kanyang mga alagad, yung halaga na hawak nila, kahit ibili, ay hindi sasapat. Pero sa Diyos, kapag nagtiwala ka, sapat ang lahat ng ating mga pangailangan sa Kanya. Bakit? He is more than enough God is more than enough, diba? Higit sa sapat ng ating pangailangan. Verse 7, sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakonti. Tigkakonti pa yung nakikita ni Felipe. Tigkakonti yung makakain. Sabihin, hindi sila masasatisfy. Hindi mabubusog yung mga tao. So yun yung pangalawa, sinubok sila. Maaring sa buhay nating ito, dumadaan din tayo sa testing ng ating Panginoon. At kapag nagtagumpay tayo doon sa pagsusulit na ilalatag sa atin ng Panginoon, sigurado may reward tayo sa Kanya. Pangatlo na gusto nating puntusan, ano po yung ating pinag-uusapan? Sobrang biyaya. Una, sinasadya ng mga tao sa Jesus. Pangalawa, sinusubok sila, sinubok niya ang kanyang mga alagad. Ikatlo, sabi ng verse 8, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao. Sa kanila ay may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ng lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing
mula sa 5 tinapay na isda. Sa atin pong pagbasa, ang available lang na pagkain na nakita ni Andres ay ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda lamang. 2 isda at saka 5 tinapay. Gaano karami ang tao? Higit 5,000. Diba? Kahit na katiting lang, hindi pa rin sasapat yun. Doon sa halagang 200 salaping pilak, pag bumili, tigkukonti, tigkukurot lang. Baka ito ganun lang, kuwit lang, hindi rin kakasya, di ba? So, hindi sapat. Kasi ang tanong nga ay, sasapat ba ito? Sasapat kaya bang ito? Hindi lalong kulang. Yun ang halagang 200 denaryo, kulang pa Ito pa kaya, 5 lang. Tapos bata pa ang may dala. Kaya nga ang tanong doon bakit nga bata ang nagdala? Bakit nakita nila, bata lang ang may dala? Di ba? Yung bang malalaking tao doon, walang dala? Sabi nga na napakinggan kong minsan kaya daw yung bata ay may dala, sigurista raw ang mga bata ayaw magutom sa daan. O, di ba? Kaya may baon, no? Maaaring siya pinagdalhan ng kanyang mga magulang. Nasaan ba silang lugar ng panahon na yun? Nasa bundok. Saan ka nga naman ba basta makakabili ng pagkain sa bundok? Di magdadala. So, nagsiguro yung bata or maaari yung parents ng bata na nagsama sa kanya. So, yun lang yung kanilang nasumpungan. At yung kokonting tinapay at isda, nang ipagkatiwala yun sa Panginoon, dito natin makikita sa ating pagbasa, na pinarami ito ng Panginoon pagkatapos niyang magpasalamat. At ng kanyang ipagpasalamat, ipinamahagi niya yun Pero makikita po natin yung order dito. Sabi ng ating Panginoon sa kanila, ipunin niyo sila. Tig-50, tig-100, di ba? Pinagtumpok-tumpok sila At pagkatapos, pinarami yung tao. Pinarami yung tinapay at isda at ipinamahagi. At sabi sa ating pagbasa, lahat sila ay nakakain, nabusog, at marami pang lumabis. Bago natin puntusan, tingnan po yung labis na kanilang pagkain, tinapay at isda. Mapapansin po natin mga kapatid, mula sa kakulangan, mula sa kawalan, mula sa kakulangan, mula sa kakaunti sa kanilang pagtingin, sa isang iglap, dumami yung tinapay at isda at nabusog ang lahat. Ano ang ibig sabihin? Walang maliit, walang kakaunti na kapag ibinigay natin sa Panginoon, ang hindi niya kayang paramihin. Ang kailangan lang natin, magtiwala sa Kanya. Yun hong bata na may dalang tinapay at isda, alam kaya ng ating Panginoon yun? Alam yun? Alam ni Jesus ang lahat ng bagay. Maaaring nakita na ni Jesus yung batang yun na mayroong dalang tinapay at isda Kasi sabi sa ating binasa, alam na ni Jesus ang kanyang gagawin nang siya'y magtanong sa kanyang alagad. Dahil meron na siyang nakitang solusyon na ito'y kanyang pararamihin once na ito'y nakarating sa kanya. Ngunit nung ito'y wala pa sa kanya, dumami ba? Hindi. Nananatiling 5 at 2 pa din yun kasi wala pa sa kamay ng ating Panginoon. Ngunit nang mapa sa kamay na ng ating Panginoon doon sa pangangailangan ng napakaraming tao, higit sa sapat yung kanyang ginawa. So anong ibig sabihin? Walang bagay na ipagkakatiwala mo sa kamay ng Panginoong Hesus ang hindi niya kayang i-multiply, ang hindi niya kayang paramihin, ang hindi niya kayang pasaganahin. Walang bagay na hindi magagawa ang ating Panginoon basta't inilagak natin sa kanyang kamay. So yun yung wisdom sa atin pong pag-uusap. Ang anumang bagay na iyong pinagkakakitaan, tindahan, maliit na sari-sari store, banana queue, kamote queue, titinda ka ng nilagang mani, nilagang mais, nilagang kamote. Sa pamamagitan yan, pwede kang pasaganahin ng Panginoon kung ilalagak mo sa kanyang kamay ang iyong pagtitindahan, ang iyong pagninegosyo, ang pag-aalaga mo ng mga hayupan. Bakit? Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa ating Panginoon. Sinasabi sa ating pagbasa, alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Balikan po natin. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Kulang pa rin. Sa kanilang pagtingin, kulang. Totoo naman, real talk, realidad. Kulang yun. Maaaring doon sa pamilya ng bata, pagkain lang nila yon. Tapos i-share mo sa ganung karaming tao, napaka-imposible yun.
Sabi ng verse 10, paupuin ninyo ang mga tao. Sinabi ni Jesus, madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao, sa kanila ay may humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayun din ang ginawa niya sa mga isda, nakakain ng lahat at nabusog. At nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis nang di masayang. Ganun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na isda. More than enough. Higit sa sapat. Nag-uumapaw. Kaya ano yung ikatlo na atin pong pinupuntusan? Sobra ang biyaya. Sobra-sobra ang biyaya. Kapag inilagay mo sa kamay ng ating Panginoon. Kapos, kakaunti, hindi sapat kapag wala sa kamay ng Panginoon. Hanggat nasa kamay pa natin, kulang yan. Hindi sasapat, hindi kakasya. Kukulangin tayo. Pero once na nailipat mo sa kamay ng ating Panginoon, sobra-sobra ang biyaya. May sukli pa, may balik pa. Kaya anumang bagay na ipagkakatiwala natin, ihahandog natin sa Kanya. Naniniwala po ako hindi magpapatalo sa iyo ang Diyos. Hindi magpapatalo sa atin ng Panginoon. Kung napaka-generous mo, kung naging mapagbigay ka sa Kanya, imposible naman na magpapatalo sa iyo si Jesus. Hindi siya papayag na mas mapagbigay ka kaysa sa Kanya. O, diba? Hindi papayag ang Diyos na mas generous ka kaysa sa Kanya. Kung ikaw ay naglagak at nagbigay sa Kanya ng 100, hindi papayag ang Diyos na napaka-generous mo. Ipapakita sa iyo ng Diyos na mas generous siya sapagkat kaya Kanyang bigyan ng 10,000. O, diba? Bakit? Pinagkatiwala mo yun sa kamay ng ating Panginoon. Ang anumang bagay na ilalagak natin sa kamay ng ating Panginoon, kaya niyang ibalik sa atin more than enough, higit sa lahat ng ating pangailangan. Kaya nga, sobra ang biyaya. Ito yung ikatlo. Kapag ipinagkatiwala mo yan sa kamay ng Panginoon, inilagak mo sa kamay ni Jesus, pararamihin ng Panginoon. Kagaya doon sa bata na may baong tinapay at isda, hanggat nandoon sa kanyang kamay, nananatiling 5 lang at 2 yung kanyang hawak. Ngunit nang isalin at mapunta sa kamay ng ating Panginoon, dumami at marami pa ang nakinabang, maraming napakain, mayroon pang sobra. So, ibig sabihin, He is more than enough. So, ano po yung pinag-uusapan natin? Sobrang biyaya. Kanino? Sa ating Panginoon. Ang unang pinupuntusan natin, una, sinasadya ng mga tao sa Jesus sapagkat alam naman natin, nasa Kanya ang lahat ng mga pagpapala. Laganap ang mga himala na Kanyang ginagawa. Balitang-balita, kaya't ang mga tao kahit saan siyang lugar pumunta, siya ay pinupuntahan ng mga tao. Sa atin pong pagbasa, ang kanilang location ay nasa bundok, nasa itaas sila ng bundok. Pero kahit na sila ay nasa itaas, ang mga tao ay nagdaratingan pa din. Ngunit sa kanyang pagtingin, nang makita niyang maraming dumarating na tao, ang nakita agad ni Jesus na pangailangan ng tao ay pagkain. Kaya nga tinanong niya ang kanyang alagad, saan tayo makakabili ng pagkain sa ganyang karaming tao? Ngunit ang nakita ng kanyang mga alagad ay hindi solusyon, suliranin. Ngunit ang nakakatuwa, yung suliranin, ipinaalam pa rin nila kay Jesus sapagkat alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Kaya ito yung pangalawa, sinubok sila ng ating Panginoong Jesus. At ikatlo, nang mayroon pong makakitang isang alagad na may batang may dalang tinapay at isda, dinala yun kay Jesus. Sa pamamagitan nung kokonting yon, nung mapunta yun sa kamay ng Panginoon, yun ang ginamit ng Panginoon para mapakain ang ganung karaming tao. So anong ibig sabihin? Kapag na kay Jesus, hindi tayo magkukulang. Kapag tayo ay nasa Kanya, hindi tayo magugutom. Tama lang na kay Jesus ang ating pag-asa. Ang kailangan lang, huwag kang mawawalan ng pananampalataya. Maraming salamat at kung kayo po'y napagpala ng video ito, huwag nyo namang kaligtaang i-share. Malay nyo, yung inyong nabahaginan ay napagpala, pagpapalain din po kayo. Huwag lang po kayong mag-like, mag-comment din po kayo. At yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe din po kayo. Ang akin lamang kung palaging masasabi, hayaan po natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and I love you. I've got some best banana
Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! One from Johnny in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send your